Matapos kong may kasal sa aking asawa, mas malimit niyang pasukin ang aking Ang masakit pa ay, Dear 8 Vine, magandang umaga sa'yo Ate Vine. Sumulat ako sa'yo upang ibahagi itong aking karanasan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rufa, 31 years old na sa ngayon. Mag-iisang taon na kaming kasal ng husband kong si Elmer. Ang grande ang naging wedding namin noon. Yung tipong pang social media talaga ang datingan. Dahil galing sa mayamang pamilya kasi ang napangasawa ko, sobrang proud sa akin ng parents ko dahil akala nila ay nakuha ko na ang jackpot sa buhay ko. Pero sa likod ng mga magagandang photos namin sa social media, may isang sikreto akong dinadala na hindi ko masabi kahit kanino. Maayos naman ang pagsasama namin sa loob ng bahay, maalaga siya at hindi kami nag-aaway pagdating sa pera. Pero pagdating sa loob ng kwarto, doon na nagsisimula ang problema ko na nagbibigay sa akin ng sobrang stress. Mag-iisang taon na kaming mag-asawa, pero mabibilang ko lang sa daliri kung ilang beses na nagkaroon kami ng sex. Nasa 5 times pa lang kami Ang masakit pa rito, may kakaibang hilig ang asawa ko na hindi ko talaga maunawaan kahit anong pilit ko. Mas gusto niyang pasukin ang butas ng Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya at gusto niya paglaruan at gamitin sa mismong pagkababae ko. Nasasaktan ako dahil palagi akong bitin. Imbis na nakangiti ako pagkatapos at madaling makatulog, ay napapalitan ito ng pagkadismaya dahil sa sakit na nararamdaman ko pagkatapos. Gusto ko na rin sanang magkaanak dahil nasa tamang edad na rin ako at nararamdaman ko ang pressure mula sa mga biyenan ko. Pero paano ako mabubuntis kung ang palaging pinagtutuunan niya ng pansin? Sinubukan ko na siyang kausapin tungkol dito pero umiiwas siya or kaya naman ay nagagalit. Pakiramdam ko ay ginagamit lang niya ako para sa kakaibang pet. Habang ako ay naghahangad ng tunay na koneksyon at bilang asawa niya. Hindi ko alam kung normal pa ba itong nangyayari sa amin o kailangan na ba naming magpunta sa isang specialist para maayos ito. Mahal ko si Elmer pero nauubos na ako ng pasensya sa ganitong setup namin gabi-gabi. Minsan napapaisip ako kung tama bang pinakasalan ko siya. Minahal ko naman siya ng totoo, hindi dahil sa yaman at status niya sa buhay. Ngayon naiwan akong nagtatanong kung may pag-asa pa bang magbago ang takbo ng aming pagsasama bago pa tuluyang lumamig ang pagmamahal ko sa kanya at tuluyan ko na siyang iwan. Sana ay may makapagpayo sa akin dito kung ano ba ang mas tama kong gawin. Maraming salamat sa inyong pagbabasa ng aking liham. Gumagalang, Rafa.